Okay, good guys, no? Mayroon kaming service dito na Panasonic automatic washing machine. So, sabi ng customer guys, ang error nito it's 51, no? So, tingnan natin kung anong problema. So, nilagay natin guys sa spin mode, ayan. Antayin natin, umiikot naman siya guys yung motor, ayan, no? Ayan, umiikot siya. Kaso, ayan, antayin natin. Ayan, pag bumilis na siya guys, bigla siyang humihinto. Pero kung mapansin nyo, hindi bumabalik yung oras niya, no? Bigla siyang huminto pero hindi bumabalik yung oras, no? Pag boilo siya, ikot lang siya din hihinto, no? So ang gagawin natin, nabuksan muna natin to yung likuran dito para ma-check natin, no? Para ma-check natin yung ilalim. Kaya tingnan muna natin yung sa likuran, no? So it's 52 error daw ito ang sabi ng ating customer. So ko-confirm lang natin kasi nga umiikot naman guys yung motor. Kaso ang nangyari, humihinto, no? Pag bumirit na siya, biglang tumigil. Pero yung oras niya guys, hindi nagbabago, no? So, steady siya sa 11. Pag ilagay mo siya sa spin, no? Steady siya doon sa oras. So, hindi siya nagbago, no? So, ibig sabihin, pag nagbago kasi, example, ilagay mo sa spin, tapos biglang huminto, tapos bumalik siya sa pagkakarga ng tubig. Ibig sabihin, ang problema nun, yung drum sensor. Pero ito guys, humihinto siya. Pero yung oras sa timer, walang nagbago, no? So, ang ganito guys, tingnan kaagad namin. Dito kami mag-focus sa likuran, no? So, check agad natin yung resistance ng motor. Tingnan natin kung maayos pa ba yung pinaka-resistance value. So, ito guys yung sakit ng motor dito. No? So, tingnan natin, no? So, siyempre, tingnan na rin natin yung wiring. Baka may ngat-ngat, no? So, ngayon, sinisilip nga namin dito sa ilalim. Medyo may nakita kami ditong damit sa ilalim, guys, no? Mayroon tayong nakitang damit dito. Ito, ayan. So, tingnan natin kung isa ito sa nagkukos ng problema, no? Kasi nga, pag bumuilo na siya, bigla siyang hihinto, no? So, alisin lang muna natin to guys, yung damit na nandito. No? Tingnan natin. Check natin, no? Kung ito lang ba ang dahilan ng problema, no? So, yung damit na yan. So, ano muna natin, no? Check muna natin itong motor. Tingnan natin. So, ang motor niya guys, meron siyang 13.5. Yung kabilang side naman, mayroon siyang 14. So, yung dalawang side is 13.5. Equal. Pero yung isa guys, 14, no? So, tingnan muna natin guys, no? I-check muna natin kung yun lang ba ang naging cause ng problema, no? So, testingin natin siya guys, no? So, ito guys, may nakuha rin tayo dito isa, no? Nasa may suspension na kasabit, no? So, ito guys, tingnan natin. I-test ulit natin kung ito lang ba talaga ang problema, no? So, tingnan natin kung magbabago na yung kanyang spin. So, yun po spin mode ulit natin, guys, para ma-check, no? So, sana yun lang naging problema, no? Para medyo makatipid si customer. Kasi nga, pagka may iba pang problema, medyo mapagastos talaga yung ating customer, no? So, yun. Antayin natin, guys, umikot. Ilagay natin sa spin. So, tingnan natin kung may pagbabago, no? Kasi nga, mayroon tayong nakitang mga damit sa ilalim, no? So, yun. Tingnan natin. So, lagyan lang muna natin to screw, guys, kasi nga, para matest natin. No? So, yun. So, nandito pala kami, guys, sa Imos, Cavite, no? Nandito kami ngayon nag-service, no? So, yan yung mga nakuha natin sa ilalim, guys, oh. Tingnan natin. No? Kung okay na ba, no? So, testingin ulit natin, guys, sa spin. Kung gagana. Ayan guys, so, antayin natin umikot guys, no? So sana yun lang problema, no? So tingnan natin kung may iba pa siyang problema, no? Ayan, antayin lang natin guys umikot, no? So ayan, nagsimula siyang umikot, no? Tingnan natin kung diretso-diretso na ba, no? So yan, so bumuilo na. Tingnan natin, sana hindi na huminto. Ayan, huminto pa din. So ibig sabihin guys, mayroon pa siya talagang problema, no? So kapag ganito, so ibig sabihin guys, hindi yung damit yung problema, so mayroon pa siya talagang problema, no? So ngayon, ang gagawin namin dito, ayan, no? Testing ulit natin, no? Para ma-double check talaga. Ayan, so antayin natin kung bibirit. Pagkabirit niya, tuloy-tuloy na. Yan. So, yan. Ayun. So, wala rin, no? So, talagang humihinto siya talaga, guys, no? So, ang gagawin namin dito, guys, dahil ganun ang problema,
papalitan natin siya ng motor, no? So ito po yung remedy na ito po yung solusyon na gagawin namin, no? Papalitan natin siya ng motor kasi based doon guys sa reading natin, no? So dalawang 13.5 at saka isang 14 ohms ang nakuha natin. So ibig sabihin hindi na siya equal yung reading. So mayroon na siyang discrepancy, no? So ang gagawin natin, palitan natin siya ng motor, no? Para ma-justify natin na motor talaga ang problema. So ganito guys, no? Medyo mahirap din talaga mag-trouble ng mga washing machine kung wala kang dalang spare, no? Wala kang pamalit or wala kang pang test, no? Kasi pagka i-analyze mo lang siya, wala kang pang test, mahirapan ka, no? Tulad niyan, yung motor, pag sukatin mo, point lang yung difference, no? Isang 13.5, dalawang 13.5, tas isang 14, no? So, ngayon, test natin to. Papalitan natin siya ng bagong motor, no? Para matapos na yung agam-agam natin kung ano ba talaga ang naging problema niya, no? Bakit siya bumibire tapos humihinto, no? So, nagbi-base tayo doon sa H51 error, no? So, ang H51 error kasi guys, usually sa motor talaga yan, no? So, dito sa issue nito, yung mga previous namin, talagang hindi na gumagalaw yung motor, no? Dito guys, umiikot siya pero humihinto, no? So, minsan talaga kailangan mo ng medyo analyze talaga dito. Kasi nga, bibirit naman siya ng malakas tapos bigla siyang hihinto, no? So, yun. So, ang gagawin natin, papalitan natin siya ng motor, no? So, yun ang pinaka last option natin dito, no? Yan. So, papalitan natin. Alisin lang natin to, no? So, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no? Message lang kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop, no? Bago po yung ating Facebook page, no? Kasi nga, nasira yung lumang accounts natin, no? So kami po ay nagsiservice ng Cavite, Laguna, Batangas. So all brand po ang ating kinikater, no? Lahat ng brand ng washing machine ay ginagawa po namin, no? Top load, front load, no? So kami po ay nagservice ng repair, deep cleaning, no? So more on home service pala kami guys, no? Ang shop namin is nasa San Lorenzo, pero hindi kami tumatanggap ng walk-in, no? Talagang storage lang namin sila ng mga parts. At the same time, stock room ng aming mga tools, no? So, hindi kami tumatanggap ng walk-in. So, yun, no? So, dahil meron kaming dalang motor dito, guys, no? Kasi nga, dahil tinawag sa amin tong error na to, it's 51 error, nagbaon na kami, guys, ng motor. Kasi nga, alam naman namin na ang H51 is doon lagi yan sa motor nagkakaroon ng problema, no? So, ang ginawa lang naman natin kasi, dinouble check lang natin kung motor ba talaga. Kasi nga, gumalaw naman, gumagana, umiikot naman siya kaso huminto. So ito guys, papalitan namin, no? So tingnan natin kung mayroong pagbabago, no? After natin mapalitan ng motor, no? So yun. So medyo malaking ano ito guys, no? Medyo malilito ka, no? Kasi nga umiikot naman yung motor, gumagalaw yung motor kaso bigla siyang hihinto, no? So, medyo malilito ka, no? Kasi nga, kung i-base mo lang siya doon dahil gumagalaw naman yung motor, minsan pwede natin sabihin, okay yung motor kasi nga gumagalaw yung motor. Tapos, pag resistance value natin, ang reading niya, konti lang difference, no? So, ang iba kasi, pag kahit ganong reading, gumagana pa, no? Kahit medyo mayroong discrepancy ng konti doon sa resistance ng motor, gumagana pa, no? Kaya minsan, medyo nakakalito rin talaga mag-trouble ng mga automatic washing machine, no? Kung hindi mo talaga ma-master, no? So yan. So ito guys nung luma, no, ito yung inalis natin, no, yung luma na yan. So feeling ko tinamaan ito nung mga damit na nasa ilalim, no. Baka nasira siya dahil doon, no, kasi naiipit, no. So ito guys, antayin natin nasa 11. So tingnan natin kung magtuloy-tuloy na siya, no. So yan, bubuylo na. Iikot na yan. Bago na yung motor guys, tinalta natin. Tingnan natin kung mag-stop pa. Ayan. So kung mapansin nyo guys, ayan na, hindi na siya huminto, tuloy-tuloy na siya. No, kanina, pag lumirit siya, humihinto. So ayan. So ibig sabihin, confirm natin na ito ang naging problema niya. So ang sumira sa kanya guys ay yung pinaka mga damit na nalaglag sa ilalim. So siguro before, kaya niya pang ikutin hanggang nasira na lang siya, no, dahil doon sa mga naipit, no. So ayan nga, no, kino-confirm talaga ng ating kasama dito. Kasi nga parang doon sa resistance value kasi
Usually kasi goods pa yung mga ganong reading, no? Pero dito siya, hindi na siya gumagana. Okay naman ikutin yung shafting niya, smooth naman. No, so talagang dahil merong board kasi yan sa loob, so maaring tinamaan yung board niyan. Kaya nangyari, talagang sira siya. So yun. Okay, thank you, bye-bye.